Okay, alright yan. Welcome back sa Rapido TV. Kumusta po mga kaibigan? At ito nga ay pag-usapan po natin ang nangyayari nga diyan po sa lupain na pag-aari po nila ni Atty. Baligod dahil nga ay inaangkin po ito ng isa raw na ganid na banyagang negosyante. At yan nga ang sabi ni Atty. Baligod mga kaibigan. At handang-handa na rin po si Atty. Baligod na ipaglaban kahit ano pa ang mangyari mga kaibigan. At ito nga ang kanya pong pahayag. Tinututulan ito kasi para pong ang mga huwes po dapat ay sila yung referee, sila yung umpire. Eh ang problema po yung huwes na ang nanununtok sa amin Anong gagawin namin kung yung huwes na ang nanununtok sa amin? Mananatili ba kami sa boxing ring o aalis kami sa boxing ring at gumawa kami ng ibang pamamaraan? Kasi kung manatili kami sa boxing ring, matatalo kami dahil ang huwes ay nanununtok na sa amin. Isang huwes na katulad ni Ralph Lee, na kinasuhan ko na siya ng criminal at administrative cases. So, ano ang pwedeng gawin ng mamamayan na yung inaasahan nilang husgado na dapat ay patas, ay siya na rin ang kalaban namin? Intindihin po sana ninyo yan. Kaya po namin nilalabanan ito. At pinapaliwanag ko sa kapulisan na meron naman silang legal officer, no? At alam nila na illegal yung orders ni Ralph Lee dahil hindi pa nga nagiging final Kalalabas lang nung October 20. Bakit ba siya nagmamadali itong si Ralph Lee at saka itong sheriff? Inutusan siya ng isang ganid na panyagang negosyante rito sa Pilipinas. Pinagyayabang ng ganid na negosyante ito na malakas ang connection niya sa Malacanang. Dahil malapit daw siya sa First Lady at saka sa President. Damay pa. Sana marinig ko mismo kay Presidente at saka kay First Lady na totoo nga yan. Para naman meron kaming laban kung sakasakali. Si Dartates ng Regional Director ng NCRPO ang nag-uutos nito. At alam ko ang nangyari kung bakit siya ganito ka-excited na ma-implement ito. Kaya paumanhin mga kababayan, kung ang nakikita ninyo ay aming pagkontra o paglaban sa pag-implement ng order na ito. Dahil illegal at hindi pa penal at hindi pa pwedeng i-implement. Naintindihan ko ang kapulisan, pero sana ay maintindihan din ng kapulisan ang aming karapatan bilang mamamayan na meron din kaming karapatan na lumaban sa isang illegal na order. Kaya ang sinasabi ko po sa mga kapulisan natin ngayon, barilin nila ako or huliin nila ako. Dahil that is the ultimate right of a taxpayer and a citizen of the country to resist judicial tyranny, to resist abuse of judicial power. Pati ko yung Korte Suprema ay sinusulatan ko pero hindi sumasagot. So ano ang gagawin naming mga mamamayan na katulad ko? So pasensya na po kayo at maraming salamat kung ano man ang susunod na mangyayari. At least napakinggan ninyo ang aming side kung bakit kami lumalaban. Attorney, pwede po ba magtanong? Tanong lang din po namin kung may mga kabahayan po dyan or mga family nga po na may mga kabataan na nakatira po dito sa area. Marami po dito, kaya nga ang nag-meeting kami kahapon sa city government, kaharap ko mismo si Mayor Joy Belmonte. At naipakita ko sa kanya at naniwala siya na mayroong informal settlers dito sa loob. At inamin ng kanyang mga staff na hindi sila nag-conduct ng actual survey dito sa loob dahil hindi sila pumasok. Kaya nga po, in furtherance to our meeting yesterday, papunta sana ako kay Mayor Joy Belmonte, ito yung sulat ko sa kanya, na sinasabi ko na yung report ng kanyang housing unit ay falsipikado. At sinasabi ko rin kay Mayor na yung order ni Judge
ay falsifikado dahil meron ngang sulat galing sa Presidential Commission for the Urban Poor na hindi sila nag-conduct pa ng Grabe validation at ito. ongoing pa ang kanilang proseso. Pero hindi ko maintindihan na talagang nagmamadali itong si Rafli, itong sheriff na ito, at saka si General Nartates. Opo, maraming sangkot pala dito. So, pagpaupanin po ninyo kung ano ang susunod na mangyayari dito. Salamat So po. yun guys, sana mapag-usapan ng matiwasay. So ayan po mga kaibigan, no? At narinig nga natin si Atty. Baligod, no? At handang-handa po siya na hulihin, arestuhin or barilin mga kaibigan dahil nga dito sa kanyang pinaglaban, no? At siyempre alam po yan kasi ni Atty. Baligod isa po siyang abogado, alam po niya ito pong sulat na dala nitong sheriff, no? Na sabi nga niya ay hindi pa nga raw ito final, no, na decision ng korte. Pero ang kanyang pinagtaka dahil nga ay parang minadali po, no mga kaibigan, at dinadawit pa, no, ang pangalan po ni Pangulong Bongbong Marcos at ni First Lady Lisa Marcos mga kaibigan, no. So dito po sa mga tao na binabanggit nga ni Atty. Baligod na kaibigan, no, ay halos mga mayroong katungkulan po sa ating gobyerno mga kaibigan ang nasa likod ng pangyayaring ito, na persahan po na pagpapalis po sa kanila dyan po sa lupain na kanilang ang pag-aari mga kaibigan, no. At yun ang masaklap ngayon mga kaibigan, no. Parang masabi po natin na kung talagang marami kang koneksyon na mga yung meron pong posisyon sa gobyerno, ay kayang-kaya mo gawin ang lahat na kahit man ay sino pa ang may-ari ng lupain na iyan, kahit na isang abogado yan, alam ang batas, pwede po nilang harasin mga kaibigan. Nakita na po natin dito sa pangyayari, no. Marami pong mga videos po na lumalabas ngayon sa Facebook patungkol nga dito sa kaguluhan na ito mga kaibigan, no. At mayroon nga, no, na parang binubugbog raw nitong mga bagong security guard, no, na pumalit sa mga dating nakabantay po dyan na mga tauhan nila ni Atty. Baligod, no. Mayroon pong binugbog mga kaibigan. At mayroong ang ambulance, no, nating nakita doon, kinuha po yung binugbog, no. At pati nga itong si Atty. Baligod, no, ay talagang binibitbit po ng mga security guard para po ay pilitin po na ilabas sa nasabi po na lupain po nila mismo mga kaibigan. So ganun po sila ka-agresibo at wala pong kinakatakutan itong mga security guard dahil alam po nila na mas matigas po ang pader na kanilang sinasandalan. Ganun po kasi yan mga kaibigan. Pero kung ito pong sinasandalan ng mga security guard na ito ay hindi lang matibay na pader, hindi po nila yan gagawin mga kaibigan. Kung pumunta po sila dyan ay siguro gagawin lang po nila ang kanilang trabaho na magbantay dyan po sa nasabi po na lugar, no? Hindi po siguro nila harasin ang mga tao po dyan mga kaibigan. At kitang-kita po naman natin sa video mga kaibigan, no, na sobra po ang panghaharas dito na nangyayari. Yung iba nga na mga security po dyan dati, no, ay dyan po sila, nag-stay in po sila. Ngayon po pilit po sila na paalisin na. At yung ibang security nga ay alam po naman natin, ang ibang security natin na taga-probinsya din mga kaibigan, at pagka mawalan po sila ng trabaho, siyempre uwi muna yan sa kanila, no, at mag-apply muli ng bilang security, no. At yung iba nga ay wala raw silang pamasahe para po sa pag-uwi nila sa kanilang mga bahay mga kaibigan. Pero pinipilit po sila. At itong ding mga kapulisan, no, grabe po dito mga kaibigan ang nangyayari dahil
ultimo mga SAP mga kaibigan no, ay nandyan na po no, para po silang umaarangkada ng isang gera mga kaibigan. Patindi po ang ating napanood na mga videos po mga kaibigan no. Talaga bang yung nakikita po ninyo yung gira dyan po sa Israel at laban po ng Hamas mga kaibigan, parang ganun po mga kaibigan. Kulang na lang po yung mga rocket na lumilipad saka yung mga tangke na pang gira mga kaibigan. Pero yung kanilang mga action po mga kaibigan parang panggera talaga. Actually, hindi naman natin nakita itong mga kapulisan na sila po ang nangaharas, pero pinipilit din po nila na paalisin na po itong mga tao, pati na nga itong si Atty. Baligod mga kaibigan. Dahil sa kanila pong sinasabi na sumusunod lang po daw sila sa utos mga kaibigan. Kaya yun po ang sinasabi ni Atty. Baligod na mayroon naman po silang legal counsel no, o legal officer na alam po ang batas na dapat po tanungin po nila kung dapat ba sundin itong order na ito na galing po sa isang huwes mga kaibigan, na alam po natin ang huwes na ito ay talagang mainit po siya dito kay Atty. Baligod dahil kinakasuhan nga ito ni Atty. Baligod, di ba mga kaibigan? So parang meron na rin po itong masasabi natin na personal na galit dito kay Atty. Baligod ang nasabing huwes na ito. Kaya siguro ay ginawa po nila ang lahat ng paraan para po ay mapaalis itong sila si Atty. Baligod sa kanilang lupain mga kaibigan no. At base lang po dito sa aking nakikita no. At ito nga mga kaibigan ang napakasaklap dito na kaya po nilang gawin no sa isang abogadong si Atty. Baligod na hindi po basta-bastang abogado yan si Atty. Baligod mga kaibigan, at kilalang kilala po talaga yan no na magaling na abogado, pero ganun-ganun lang po nila hinaharas mga kaibigan. Kaya how much more pa kaya sa katulad po sa atin na hindi masyadong alam ang batas mga kaibigan. Kaya minsan mga kaibigan no, ay naisip ko yung mga nangyayari yung dati pa na mayroon po tayong nabalitaan na ating mga kababayan na mga magsasaka bigla na lang po na pinaalis sa mga lupain nila na kanilang tinatrabaho, at ito nga ay sarili nilang lupain mga kaibigan. Pero ang nangyayari po ay pinaalis sila dahil meron na pong titulo na dala at ang pangalan po ay hindi na po sa kanila mga kaibigan. So wala pong nagawa ang ating mga kababayan na mga magsasaka dahil hindi naman po nila pwedeng ipaglaban dahil nga sa kulang din po sila sa kaalam. At yung dumating nga ay may dala na po sila na patunay na ang lupain na iyon ay sa kanila mga kaibigan nung mga kumuha nung lupain na yon. So wala pong nagawa ating mga kabayan. So ganun po talaga mga kaibigan ang mangyayari no. Pagka itong mga ting nasa gobyerno ay mga korap, karamihan po dyan mga kaibigan no. Hindi po lingid sa ating kaalaman na talagang marami po ang mga korap dyan. At kahit nga sa Congress, sa Senate at sa mga gabinete, no? Hindi na po siguro yan mawala-wala. Kaya ang ating pong bansa, kahit na sino pa ang maging presidente ay ganun na talaga. Wala na po tayong pag-asa pa na umaasinso. Dahil na nga ay kahit na sino pa ang makaupo dyan, ganun din po ang mangyayari mga kaibigan, di ba? Diba kung atin pong panurin ang mga balita ngayon sa social media, sa stream media, ano po ang kanilang mga pinag-aawayan ngayon? Di ba?
pera, mga kaibigan. Ito nga sinasabi na confidential fund, di ba? So, dyan lang po natin makikita, mga kaibigan, na talagang ang kanila pong pinaka-priority kung bakit po ay nandyan po sila sa mga posisyon na iyan dahil nga sa pera na pwede po nilang makamkam na pira ng taong bayan. So, katulad din po sa nangyayari dito, mga kaibigan, na marami nga ang mga sinasabi ni Atty. Baligod na mga tao sangkot na nasa posisyon po sa gobyerno, di ba, mga kaibigan? Wala na po tayong pag-asa talaga kung kahit pa siguro sino ang maging presidente. Dahil pagpalagay na natin ang ating presidente ay okay po ang kanya pong pagpamalakad sa ating gobyerno. Pero yun naman pong nasa mga gabinete o sa Senado o sa Kongreso ang mga kurap, mga kaibigan. So, wala talaga. Wala tayong pag-asa, no? Kahit na siguro pipiliin pa natin na yung talagang napusuan po natin dahil ay okay, mabait, matulungin. Kasi mayroon pong iba kasi, mga kaibigan, na parang ginagawa lang po ilang front yung pong matulungin. Katulad na lang po kay Arnie Tevez, di ba? Matulungin po si Arnie Tevez. Marami po siyang tinutulungan, mga kaibigan. O, di ba? Pero ano na ngayon ang nangyayari sa kay Arnie Tevez, di ba, mga kaibigan? So, wala talaga tayong pag-asa dito. Kaya iwan ko lang itong laban ni Atty. Baligod kung mayroon bang patutunguhan ito, mga kaibigan. Lalong-lalo na po dito sa mabibigatin po ang kanilang nakakalaban dito, mga kaibigan. Tingnan mo, pati Supreme Court ay hindi na nag-reply, no, sa kanya pong sulat, mga kaibigan. So, parang lutong Macau na po ito, mga kaibigan. So, para sa akin po, mga kaibigan, ay mahirap talaga galabanin ang mga nasa posisyon. Yun lang po ang aking masasabi ngayon, mga kaibigan. At kung ano po ang inyong mga komento po dito, paki-comment na lang po sa ating comment section. At kung nagustuhan po ninyong video na ito, paki-like naman po. At maaari ay paki-share na rin. At ako po muli ay magpapasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta, pagsubaybay dito sa aking mga ginagawa po ng mga reaction video, mga news update. Ayan, no, sa ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ating mga ka-OFW. Ayan, at mag-iingat lang po tayo palagi saan po tayo naroon. At see you po sa next video ko. God bless all of us. Ingat lang palagi saan po tayo naroon.